faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Hello po sa inyong lahat. Aljay Dailisan po, ang inyong lingkod. Isang mapagpalang linggo po sa inyong lahat. Mag-FBK po muna tayo, no? Sandali lang naman po ito, no? Mga mahalagang mai-share po natin sa inyo, at ito ay napaka-importante po, no, na marinig din po natin to. Minsan nakakalimot na po tayo sa ating mga ginagawa, no, yung napapabayaan natin at nalilimutan natin ito, no. Meron lamang po akong gustong i-share sa inyo, no, isang magandang talinhaga, istorya, no. Marami po sa atin ang mapanalanginin, no, yung palaging nananalangin. Subalit kapag hindi natin matagpuan ang kasagutan sa ating mga panalangin, ay itinitigil na natin ang ating mga hiling, daing at pagsusumamo, no? I'm sure makaka-relate po kayo dyan, no? Inaakala natin na hindi na tayo dinidinig. Nawawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng tiwala, no? So minsan, dahil hindi natin nakikita yung pagbabago sa mga sitwasyon na ating inilalapit sa Panginoon, ay akalain nating tumitigil na ang proseso nito, no, na idinudulog natin sa Panginoon, no? So may iba't ibang reason pa kung bakit tumitigil na tayo sa pagtawag. Marahil ay nauubos na yung oras natin ng ibang gawain, sa pakikipag-usap natin sa Panginoon, no? So warm up question lang po, no. Iiwan ko po sa inyo. So ilan sa mga panalangin mo, kapatid, ang sinukuan mo na dahil feeling mo hindi mangyayari, hindi maibibigay, o hindi didinggin, no? So basahin po natin yung ating text. Mula po ito sa Lucas chapter 18 verses 1 to 8. Basahin po natin, no? Ito po ay hinango natin sa Magandang Balita Biblia. Kung meron po kayong Bible dyan, pwede po kayong sumabay at aralin nyo din po, no? Verse 1, sabi rito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Verse 3, sa lungsod ding iyon ay may isang byuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit, nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng byudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Verse 6, at nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyan. Verse 7, ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Verse 8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Pagpalain nawa ang mga salitang ito, no? Ito po yung tinatawag na parable of persistent widow. Yung ibig sabihin ng persistent, yung tuloy-tuloy, no? Talinhaga ng isang balong tuloy-tuloy sa kanyang pangungulit sa isang hukom na walang takot sa Diyos. So yun, dito ito ang tinuturo ng parable nito, yung pagtuturo ng Panginoon sa pamamagitan ng parable, ay makikita natin yung comparison at yung contrasting, no? Yung pagkukumpara at yung tawag nito sa no, yung kabaliktaran, no? Yan, contrasting. So dito, kinumpara ng Panginoon ng Jesus sa isang masamang hukom na nagbibigay lamang ng katarungan, hindi dahil na sa katwiran ng babae ng balo, no? Kundi dahil
ayaw lamang niyang kulitin siya o gambalain, no? Ayan. Dahil sa ang babaeng balo ay wala namang katuwang sa buhay. Alam nyo, yung babaeng balo, pag yung sa panahon na yan, parang maliit na yung estado kapag kaya nga na sinasabi na yung sila ay wala nang katuwang sa buhay, wala silang asawa, wala silang kakampi, wala silang mapagsumbungan, no? Kaya sila yung mga babaeng kawawang-kawawa, no? Marahil ay hindi siya ini-entertain dahil wala namang mapapakinabangan dito yung hukom. Unang-una dahil wala ngang pera, ganyan, di ba? So yan, subalit ang ginawa ng babaeng balo ay wala asawa siyang nangungulit. Kinulit-kulit niya yung hukom na ito at napagbigyan naman siya sa katarungan na kanyang hinihingi. Sa makatuwid, ang talinhagang ito, yung parable na ito ay itinuro sa kanila ni Jesus maging sa atin, no? Hindi lang po sa kanila, para sa atin din po ito, no? Kaya po ito itinuturo upang ituro sa atin ang magpatuloy sa panalangin at magkaroon ng pag-asa. Tinatawag na persistence in praying. Matatagpuan po natin yan sa verse 1. Ano pong sabi sa verse 1? Sabi po rito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila, sa atin, no? Hindi lang sa kanila kundi sa atin din po, upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. So meron lamang po akong tatlong bagay na gusto kong pag-usapan natin. Gusto ko pong marinig din po ninyo, no? So number 1 is God is testing your faith. So itong babaeng balo na ito ay tunay namang may pinagdadaanan, no? Kung iisipin, no, dahil sa hustisya hindi niya makuha-kuha, isang bagay na pinagdadaanan niya yun, no? So ilang kayang sakit ng damdamin, yung kabiguan kapag tuwing pumupunta siya dito sa hukom na ito, lagi siyang nabibigo, lagi siyang nare-reject. Hindi kita papakinggan, no? Sabing gano'n, no? So ilang gabi hindi halos siya nakakatulog, ilang sleepless night siyang hindi nakatulog, no? So baka nga itong babaeng balo na to malayo pang binabiyahe nito, no? Siguro kung sa panahon natin ngayon ang layo ng binabiyahe natin, pupunta tayo sa hukom, tapos ang pamasahe natin, no? Paano kaya kung probinsya pa itong manggagaling? So ilang pamasahe kaya ang mauubos natin dito, no? So ganoon ang nangyayari, no? Maraming karakter po sa Bible ang sinubok ang kanilang pananampalataya, kagaya na lamang po na Abraham, ni Job, no? Sino pa? Si Daniel, si David, at marami pa pong iba ang sinubok ang kanilang pananampalataya. Tunay nga naman dahil sa relasyon nila sa Panginoon ay nangyayari talaga ito, no? Yung mga pananampalatayang sinusubok sila, no? So yan, itong babaeng balong ito ay nagpakatatag, no? Dahil nananampalataya siyang makakamit niya ang justisya. So yun po yung ating unang punto, no? So pangalawang punto, God is listening to our prayer, no? So anong sa ibig sabihin po nito, no? Sa verse 7, kung mababasa po natin sa verse 7, sabi rito, ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanyang araw-gabi. Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal. So kung iisipin, no, yung sinasabi dito na may angking kasamaan yung hukom, dito inamin naman niya, no? Sabi dun sa verse 4, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ay ibibigay ko ang katarungan na kanyang hinihingi. So kung itong taong ito naubod ng sama, isang korap, isang walang kinikilalang Diyos, mapang-api sa maliliit, walang galang sa kapwa, ay dininig niya ang hiling ng babaeng balo na bunga ng kanyang pangungulit lamang. So Diyos pa kaya na hinirang ka tapos hindi papakinggan ang iyong panalangin, no? Hindi niya naman tayo hihirangin mga anak niya para ipahiya. At sa kalagayan ko, parang kung susumahin mo lahat ng panalangin ko, halos wala namang na-reject, eh. 'Di ba? Halos nasagot naman lahat ng aking panalangin. So yung Diyos pa kaya na napakatuwid, just and gracious, no? Isipin mo 'yon na hindi niya papakinggan ang iyong panalangin.
So alam naman natin, tinuturo din to ng ating mga preachers and mga pastors na yung panalangin ay nasasagot yan, no? Yung nasasagot ng yes, no, and wait, no? Opo, yung may mga panalangin tayo na nasasagot. Yung lahat ng panalangin na kukuha natin ay bibigay, yes ang sagot doon. Minsan no, pero still an answer, no. Hindi man siya nasagot, hindi man siya natupad, pero still sagot pa rin yun. Marahil ay nililigtas ka ng Panginoon na kaya niya hindi binigay yung prayer mo na yon dahil meron siyang mas magandang nakalaan para sa iyo. Then meron pang isa, bukod sa yes, no, at yung wait o yung paghihintay, no. Marahil hindi pa ito yung panahon doon sa ating pinapanalangin. Merong inilalaang yung oras niya yung masusunod, hindi yung time natin eh. So yun, inilalaan niya tayo para sa darating na panahon na yun. Inire-ready niya tayo. So, yes, no, and wait. So, ano yung pangatlong punto natin? God knows your battle. Alam naman natin na our battle belongs to the Lord. No? So, anong kailangan kapag may battle tayo? Sabi dito, your prayer must be persistent. Yung tuloy-tuloy. Ano pa yung ibig sabihin ng perseverance, no? Yung pagiging makulit, na pag sinabing persistent, tuloy-tuloy, tapos sasabayan mo ng pagiging makulit, parang tuloy-tuloy ka lang din, parang halos ganun lang din yung ibig sabihin, no? So tandaan po natin doon sa ating binasa, no? Remember, yung hukom ay dinilingyang babaeng balo dahil ayaw niyang kulitin siya. So sa ang Panginoon Diyos, ibinibigay niya yung problema mo para wag kang humiwalay sa Kanya. So, baliktad sila, no? Siyempre, ang Diyos, talagang Diyos ito eh. Ang hukom, tao ito na ang pagdating sa may mga tao na ayaw nang kinukulit, ayaw nang nakukulitan. Sige, bibigay ko na lang yan. Ito, ang sinasabi rito, no? Our God knows our battle. No, binibigay niya yung problema natin para wag tayong humiwalay sa Kanya. Oo, tama nga naman, no? Sa totoo lang, tama naman talaga, no? Mas gustong-gusto niya ng Panginoon Diyos yung kinukulit siya dahil nakikita niya na kailangan natin siya. Opo, totoo po yan, no? Minsan kasi ay porket wala tayong nararamdamang sakit, wala tayong problema, ay parang minsan hindi na natin kailangan ng Panginoon eh. Pero mahalaga rin talaga na nagkakaroon tayo ng mga battle sa buhay natin. May mga pinagdadaanan tayo para wag tayong mawalay sa Panginoon. Minsan kaya tayo tumitigil dahil nakakala natin ay kayang-kaya na natin, no? Diba? Akala natin malakas na tayo, akala natin marunong na tayo. Pero ang totoo niyan, kailangan natin ng Panginoon Diyos. Kaya binibigay itong mga battle na to para magpatuloy-tuloy tayo. Persistent yung ating pagdulog sa Kanya, yung panalangin natin. So, yan, no? Ano kaya, no? Ilalagay kita sa battle, ewan ko lang kung hindi makukulitin. Yan siguro yung sinasabi ng Panginoon Diyos, no? Sige nga, susubukin kita. Kung talagang kaya mo, no? Bibigyan kita ng mabigat na problema. Bilang isang Kristiyano, wala naman tayong ibang susulingan, no? Kundi ang Panginoon Diyos. No? Wala tayong kapag nasa panahon tayo ng mainit na panahon, wala tayong ibang lilim kundi ang Panginoon Diyos natin. Kaya wala tayong choice. Hindi natin kaya, hindi din kaya ng ibang tao. 'Di ba? Kaya ang pupuntahan lang natin ang Panginoon Diyos. So, para po sa aking closing remarks, mayroon po akong iwanan sa inyo, no? Kahit anuman po ang mangyari sa ating buhay, no matter what happen, huwag po tayong mawawalan ng pananampalataya sa Panginoon. Don't lose our hope. Importante po, wag po tayong mawawala yung pananampalataya natin, no? So, magpatuloy po tayo sa ating pananalangin. Pray continually and persistently, no? Magtuloy-tuloy. Alam niyo, ang Panginoon, hindi yan makukulitan sa inyo eh, no? Hindi ibig sabihin na gagayahin natin yung iba na kung manalangin paulit-ulit, na yun at yun lang, paulit-ulit. Hindi po yung ibig sabihin. Ibig sabihin ng panalangin natin na kahit na hindi agad ito na ibibigay, tuloy-tuloy pa rin natin. Ano po yung ibig sabihin?
no? Pray continually. Kapag meron tayong pinapanalangin isa sa mga kaanak natin na gusto natin dalhin sa Panginoon, pero mahirap. So wag po tayong magsasawa sa pagdulog sa Panginoon. Ipanalangin po natin itong mga kamag-anak natin, mga kaibigan natin na gusto nating madala sa Panginoon. Wag po tayong magsasawa. Magpapatuloy-tuloy po tayo. Alam niyo po, wala akong pakialam ang Panginoon kahit makulitan po siya sa atin. Hindi po talaga makukulitan no? So yun, yung pong mga pinagdadaanan natin, yung mga battle natin sa buhay, part po yan ng proseso, no? Kailangan po natin magtiwala, no? We should trust the process. So, nasa sayo yan kung paano mo i-handle yung mga battle mo, pero isang maipapayo ko sa'yo, wag na wag kang bibitaw sa Panginoon. Magpatuloy ka sa panalangin mo. So, yun, nakita nyo na po yung picture ng parable na ating narinig, no? So, ito po yung hamon ko po sa inyo, ito po yung tanong ko sa inyo, kamusta po ang prayer life nyo? Kamusta po yung prayer time niyo? Naglalaan po ba kayo ng oras para dito? So, yun lang po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa mensaheng aming narinig, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Lord, marami kaming mga panalangin na sinukuan na namin, Panginoon. Marami kaming mga panalangin na wala na kami ng pag-asa dahil akala namin, Panginoon, ay hindi nyo dinidinig, Lord. Nalimutan namin, Panginoon, ng mga sagot ninyo na yes, no, and wait, Panginoon. Lord, tulungan nyo po kami, turuan nyo po kami na manatili, Panginoon, na kahit na hindi pa nangyayari itong mga panalangin na to, Panginoon, ay patuloy po kaming lumapit at dumulog sa inyo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, dahil sa aming narinig na hindi nyo po kami bibiguin, hindi nyo po kami papahiya, Lord. Ang sagot na yes, no, and wait ay sagot pa rin po, Panginoon. Lord, tulungan nyo po kami, turuan nyo po kami, suriin nyo po ang aming mga puso, Panginoon. Alam nyo po, nababasa nyo po ang aming mga daing, ang pasasalamat at mga pagsusumamo sa inyo, Panginoon. Lord, alam namin dinidinig nyo, Panginoon, ang mga panalangin namin, subalit kailangan po namin maghintay, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa araw nito, Panginoon. Patuloy nyo pong binibiyayaan po kami, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.